Mark chapter 16. Okay? Si cellphone ko. Mark chapter 16, verse 15 up to verse 16. Mark chapter 16. 16, verse 15 up to verse 16. Sabi po dito, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Purin pong Panginoon, at panalangin po tayo, Panginoon, nawa, ipaunawa niyo po nawa sa amin ang mga aral na ito. At ito po nawa ay tumimo sa mga puso o Diyos. At bigyan mo kami nawa ng wisdom, knowledge, understanding, Lord. Nang lahat po ito ay amin pong maintindihan, maunawaan, at higit sa lahat, nawa, pagkaluban niyo po kami ng pagpapabang puso sa inyong harapan o Diyos. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, dito po ay makita ho natin na katulad din po doon sa pinag-aralan natin last week, no? Pagkabuhay na magmuli na ating Paiso Kristo after 3 days, at dito po ay makita ho natin na siya po ay nakapag-meet up, no? Nakapag-meet po siya doon po sa 11 alagad, at nakita nga po natin na marami po doon nagkaroon po ng tinatawag po na pagdududa sa ginawa ng ating Panginoon, no? Meron doon na hindi naniniwala, no? May nagdadalawang isip, at meron din doon nagkaroon ng tinatawag na hardness of heart, no? Matigas na puso doon sa ating Panginoon. So dito po ay kaya inutos po ito ni Lord kasi nakita ho niya na talaga hong mga tao kailangan magtiwala po, no, sa ating Panginoon. Kaya ang ating paksa po ay may kinalaman sa the gospel declares what Christ has already done. No? Ang ebanghelyo ay nagpapahayag na tapos na ang ginawa ni Kristo. Hindi yung gagawin pa lang. Kasi tapos na ito, after 3 days, nabuhay na siya na magmuli. No? Pagkatapos nun, umakyat po siya sa langit, doon sa Ama. So, ibig sabihin, accomplish na. No? Gawa na yung kanyang pagtubo sa atin, yung kanyang pagligtas po sa atin. Okay? Kaya ito po'y tagubilin lamang po niya. No? Kaya tinatawag po ito na Great Commission kasi ito talaga yung utos ng ating Panginoon na kailangan po ibahagi ang kanyang gospel, ang kanyang ginawa, no, during the time doon po sa krus ng Kalbaryo, at kung paano po siya naghihirap, no, during the time, alang-alang po sa atin, alang-alang po sa bawat isa sa atin. Kaya many religious groups teach that eternal salvation depends upon hearing the gospel. No, maraming mga reliyon ngayon na ang kanilang paniniwala ituro ang kaligtasan o ituro o pakinggan ang kaligtasan ng ebanghelyo ng Panginoon. So dito makita ho natin ay nagdedepende daw ito sa iyong pakinig sa ebanghelyo na siya ay manampalataya at siya ay mabautismahan para maligtas. So it is wrong. Mali po yan. Bakit po? Kasi po, ang nananampalataya sa ebanghelyo, tandaan po natin, at ang nagpabautismo, yun po yung mga ligtas na. Tama? Yun na po yung tinubos ng ating Paiso Kristo. Kaya nga sabi niya dito, malinaw po, no? Because according to the gospel, our eternal salvation is entirely by the sovereign grace of God through the finished work of Jesus Christ. No? Tapos na po yung pagligtas sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ano na lang po yung gospel? Ang gospel, pinoproclaim, tinuturo sa atin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Ang gospel hindi ho tagapagligtas ng kaluluwa sa impyerno, kundi deklarasyon, proklamasyon, no, ipangaral kung paano tayo iniligtas ng ating Diyos. Okay? Kaya sabi dito, mga minamahal, ay the gospel, the good news, the gospel is the good news of salvation already accomplished by God. Not the means by which God eternally saves sinners. No? Ang gospel hindi means para maligtas ka.
kundi ito ay good news, binabalita sa atin ang ginawa ng Panginoon Kristo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay nila sa atin. Next, faith and baptism are evidence and proof of eternal life already given by God. No, binigay na sa atin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pong sabi ni Lord? John 10:28. And I give unto them eternal life. Si Lord po ang nagsabi po roon. And I give unto them eternal life. No? Kaya po, siya ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayon, himahin natin ngayon, bago tayo magtapos, mga kapatid, himayin natin, ito pong Mark chapter 16, verse 15 up to verse 16. Nasabi ho dito, and he said unto them, ang nagsabi pong ating Paiso Kristo sa kanila, doon po sa 11 alagad, go into the world and preach the gospel to every creature. Sa bawat nilalang. No? Pag sinabing bawat nilalang, tayo po yon na mga na-born again na. Tama? Tayo po yon na mga na-born again na. Nilalang. No? Tayo ay bago ng nilalang ng Espiritu ng Diyos. Okay? Tandaan po natin, tayo ay bagong nilalang na Espiritu po ng Diyos, hindi ng gospel. Okay? At ang sabi ho dito ay malinaw po, number 1, the gospel is a proclamation, not an offer of eternal life. Hindi ho in-offer ni Lord ang gospel para maligtas ka, kundi diniklara niya na siya po ang nagligtas sa atin. Tama po? Siya ang nagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ho yung ginagawa ng tao. Tama? Ang ginagawa natin na ito, bunga ito ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Kaya ginagawa natin, no? Ang utos ni Lord. Kasi ligtas na tayo, no? Ang tunay na gumagawa ay ligtas. Tingnan niyo pong taong hindi ligtas, hindi po talaga gagawa yan. Tama po? Hindi talaga makikinig po yan ang salita po ng Diyos. Okay? So, opo, hindi ho ligtas eh. Hindi ka kinilos ng Espiritu ng Diyos, no? Kaya sabi ho dito, ay malinaw po, the Lord commanded the apostles to preach the gospel. No? The word gospel means good news. Mabuting balita. Good news does not make something true. It announced what is already true. No? In-announce, pinoclaim ang katotohanan ng ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng gospel. Christ already saved these people at the cross. The gospel declares that finished salvation of our Lord Jesus Christ. The gospel comforts and instructs God's children. God's children. Yun po yun, mga minamahal. Kaya po, ang sabi ho dito ay sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, no? Kaya sabi dito, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel, no? The gospel reveals eternal life. It does not create eternal life. No? Ang ebanghelyo kanyang ipinahayag ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa po ng ating Panginoon. Hindi siya ang gumawa ng kaligtasan. The gospel brings light, not giving eternal life. Okay? Ang ebanghelyo, ito pong gospel, ang Biblia, hindi ho siya nagbigay ng buhay na walang hanggan, kundi nagbigay siya ng liwanag sa atin. Para maintindihan natin, maunawaan natin kung ano ang ginawa ng Diyos, para maintindihan natin na tayo ay iniligtas, no, ng ating Panginoon. Kaya po, ibinigyan ng Panginoon ang kanyang tupa ng buhay ng walang hanggan. Ang binibigyan po ay tupa, no? Tayo po ba ay tupa ng Diyos? Amen. Amen. John chapter 10. Basahin po natin, no, para malinaw po. John chapter 10, verse 27 up to verse 28. Sige po. My sheep hear my voice. Pakibasa po, My, sister. my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Mhm. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. My sheep hear my voice. Sabi ni Lord, ang mga tupa ko nakikinig sa aking tinig.
no? Kasi tupa na tayo ni Lord eh. Ligtas na po tayo, ibig sabihin. And I know them, no? Kilala tayo ni Lord, and they follow me. Ang tunay na tupa, sumusunod sa Diyos. Amen? Amen. Ang tunay na ligtas, sumusunod sa Panginoon. Pag sinabing tupa, ibig sabihin, ligtas ka na, mananampalataya, anak ng Diyos, tagasunod ng Panginoon. Yun po yun, no? Followers of our Lord Jesus Christ. Sabi pa po dito, sa verse 8, and I give unto them eternal life. Si Lord po nagbigay, hindi ang pastor, hindi ang taong nagbigay eternal life, hindi sa pangangaral ng pastor, no? Kundi ang Diyos ang nagbigay ng eternal life, no? Kaya ang pastor nangangaral kung paano siya niligtas ng Panginoon, tama? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand, sabi po ni Lord. So meron tayong eternal security, yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi ho nawawala ang kaligtasan. Hindi yung ligtas ka ngayon, bukas hindi na. Hindi ho ganon. Si Lord hindi bawi, bigay. Naligtas ka. Oo, hindi ho siya ganon. Pagka binigay ni Lord yan, bigay talaga yan. Tama? Kahit man ano mangyari dyan, pagka binigyan ka ni Lord, wala ho nakakahadlang dyan. Tama? Tama. Hindi kaya pwedeng hadlangan ng tao. Okay? Kasi pag hadlangan niya ang kalooban ng Diyos, baka masunog siya. No? Dahil sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Mapapahamak siya. Magkaroon siya ng problema bilang naghahadlang sa ating Panginoon. Now, ano pa pong gospel? Ang gospel, tinuro din po ito ni John at ang Panginoon Kristo. Sila pong dalawa nag-uusap po dito at ang mga alagad. Sa John chapter 3 verse 16, no? Ito pong pinaka-paborito ng lahat. Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maraming nakakabisado nito. Pero hindi na naintindihan kung ano itong gospel na sinasabi po ng ating Panginoon. Now, ito po tanda natin, number 1, unang saknong sabi, for God. Ibig sabihin, mga kapatid, God is the beginning of our salvation. Tama? Kasi sabi dito, for God. God is the beginning of our salvation. Hindi ho ang pastor ang beginning ng ating kaligtasan. Hindi ang tao. Tama? Hindi ang sinuman, ang Diyos. God is the beginning of our salvation. Pag sinabi po, so love the world, the unconditional love of the Father for the elect. No? Unconditional love po ito ni Lord. Pag sinabi unconditional love, wala siyang kondisyon sa tao. Hindi niya niligtas sa tao dahil nakita niya na may pananampalataya. Ang totoo niyan, tayong lahat patay. Pinag-aralan natin kahapon. No? Because of trespasses and sins. Okay? So love the world. Pag sinabing so love, ito po'y galing sa kaibuturan ng puso ng Diyos. So love the world. No? Yung word na tinutukoy dito, ito po yung elect, quickened people of God. Tayo po yun. No? Kaya sabi niya dito, for God so loved the world, the unconditional love of the Father for the elect. Kaya binigay niya ang kanyang anak para tayo tubusin. Tama po? Sinong tubusin? Tayo na mga tupa, na mga hinirang ng ating Panginoon before the foundation of the world. Alam niyo po ba, maraming nangangaral ngayon, kaya ka daw hinirang ng Diyos kasi nakita ka nananampalataya. Mali, which is mali po yun. Bakit? Ang patay ba nananampalataya? Kaya ba manampalataya ng patay espiritual? Siyempre hindi, di ba? Nung tayo na lang ay binuhay na magmuli, nung tayo po'y binuhay ng Espiritu ng Diyos at saka tayo nagkaroon ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, bunga, ebidensya na binigay ng Diyos sa atin. Tama po? So malinaw po yan. No? Ano pang sabi dito? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Ano ibig sabihin? That He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, the blood of our salvation. Diba? Nagtigis ng dugo ang ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa mga elect. Para sa atin.
para sa mga tupa. Tama po? Kaya sabi po ni Lord, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth its life for the sheep. Tama? Doon po yun sa John chapter 10 verse 11. So ano pa pong sabi dito? The blood of our salvation. Hindi po yan mabura na dugo na pagtubos ng Panginoon. No? Hindi po yan mabura kahit anong gagawin ng tao. Okay? Ano pang sunod? Whosoever believeth in Him. Pag sinabi whosoever believeth in Him, ibig sabihin, past tense po ito. No? Past tense ito. In the state of believing na po sila during the time. Ibig sabihin, ligtas na po sila. No? Ito pong mga nanampalataya, the beneficiary of salvation. No? Ang beneficiary tayo. Kaya tayo nananampalataya sa nagligtas sa atin, which is our Lord Jesus Christ. Next, should not perish but have everlasting life. Ang benefits po natin, everlasting life. Tama? Amen. Benepisyo yan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo may mga benepisyo na binibigay ni Lord sa atin. Tama po? Sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa na ito, ang benepisyo, ang magbebenepisyo tayo rin. Hindi po si Lord, kasi si Lord punong-puno na ng benepisyo, siya nga nagbigay sa atin ng benepisyo, sa Kanya na po lahat po yan eh. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, tayo ang magbebenepisyo. Kaya malinaw po na sa ating pinag-aralan yan, the gospel is a proclamation, not an offer of eternal life. Hindi po niya in-offer, no, para tanggapin si Kristo, para magkaroon ka ng mahalangang buhay, kundi diniklara niya na nagbigay siya ng bugtong na anak upang magbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na hanggang, at tayo po ay sumampalataya po dito. Amen po? So malinaw po yun. Next, no? Next po. Number 2, believing is the evidence of spiritual life. No? Ang pananampalataya, ang paniniwala ay ebidensya ng ating spiritual na buhay o walang hanggang buhay na binigay po ni Lord. Kasi sabi ko dito, he that believeth. Faith is not the cause of the new birth. Faith is the fruit and evidence that one has already been born of God. No? Una yung born of God, una ang born again kaysa faith. Tandaan po natin. Una ang eternal salvation kaysa faith. Tama? Okay? Hindi yung faith tapos eternal life. Mali po yan. Una ang kaligtasan na binigay ng Diyos, ang kasunod ay pananampalataya. Acts chapter 13 verse 48. Pakibasa. Brother Eric, Acts chapter 13 verse 48. Napakagandang talata pong ito mga kapatid. Okay? Acts chapter 13 verse 48 po. Sige lang po, relax lang po tayo. Mahaba pang oras natin. 13 verse 48. Okay po. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained eternal life. Amen. Sino ang mananampalataya? Ordained to eternal life. Una, inordain tayo ng eternal life, niligtas tayo ng Diyos, and then kasunod ay pananampalataya sa Panginoon. Nung narinig nila, Nino, na mga inordain sa kaligtasan, nanampalataya po sila, nagalak sila at nananampalataya sa ating Panginoon. Tingnan niyo po. So malinaw po yun, no? And as many as were ordained, tandaan po natin, many ang iniligtas ni Lord. Hindi lahat ng mga tao sa buong mundo. Many, no? Malinaw po. And as many as were ordained to eternal life, believe. Una, ang eternal life, and then to be followed by belief. Our belief to God. So malinaw. Ano pa ang katibayan? 1 John chapter 5 verse 1. Pakibasa, Sister Marilyn. 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 verse 1. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth
begotten of Him. Amen. Whosoever, ang sino man na naniniwala o sumampalataya kay Jesus na Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ibig sabihin na born again na siya. Amen? Kaya ka naniniwala, kaya ka sumasampalataya, kasi binorn again ka na. Tayo po yun. No? Ibig sabihin na ligtas ka na. Kasi ang born again, part ng kaligtasan po yan, eternal. No? Ang ating pagbuhay po ng Espiritu ng Diyos sa ating kalagayang patay, spiritual. Okay? Part po yan, kasama ng ating Jesucristo ng pagtubos, kasama din po yan. Una, yung paghirang sa atin ng Diyos Ama before the foundation of the Word. Kaya that is the plan, order of our salvation. No? Merong order, sunod-sunod, ibig sabihin, yung kaligtasan na ginawa po ng ating Diyos. Kaya nga po, di ba? Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Na kayo ay binuhay niya nung kayo ay mga patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Sino ang bumuhay sa atin? Nagbigay ng buhay. Nagbigay ng eternal life. Ang Diyos. Diba? Ang Diyos. Di ba? So malinaw po yun, mga kapatid. A spiritual dead person cannot exercise faith until God quickens him. No? Malinaw po yan. The Gospel of John, John chapter 1 verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, but of God. We are born of God. Hindi ng kalooban ng tao, hindi kalooban ng laman, hindi kalooban ng dugo, kundi kalooban ng Diyos. Kundi tayo ay binorn again ng ating Diyos sa pagitan po ng banal na Espiritu. The new birth is not produced by man's will or decision. It is entirely the Word of God. Lahat po ito, gawa po ng Diyos yan. Ang paghirang, pagtubos, at ang pag-born again po sa atin. Okay? Kaya huwag tayo maniwala sa gospel regeneration. Mali po yan. Dapat maniwala tayo sa spirit regeneration. Ang nag-born again sa atin, Espiritu ng Diyos. Tama? Ang ating Diyos. Okay? Next. Number 3. Baptism is an act of obedience and discipleship. No? Ang bautismo ay gawa po yan ng pagsunod at pag-discipleship sa atin ni Lord. Amen po? Okay? Kaya ang bautismo hindi para ka maligtas sa impyerno, kundi pagsunod mo yan sa Panginoon. Tama po? Ang sumusunod po ay ligtas na. Amen? So malinaw na po yun, mga kapatid. Kaya, baptism is an act of obedience and discipleship. Kasi ang sabi dito, and is baptized. A command of Christ, a public profession of faith, entrance into visible church fellowship. But baptism does not eternally save sinners. No? Kasi ang nag-save sa atin si Lord. No? Hindi ho ang bautismo, mga kapatid. Okay. Naalala nyo po yung ano bro? Okay. Tayo ka muna bro. Naalala nyo po yung magnanakaw kasama ni Kristo na napako sa krus? Opo. Diba? Ang isa doon nagmamalaki. Ang isa naman nagpakumbaba sa Lord. Hingi po ng tawad. Oo, hingi siya ng tawad sa Lord. Sana po isama daw po. Sabi ng magnanakaw, Lord, isasama mo ako kung doon ka na. Papunta ka na ng paraiso, isasama mo ako. Sabi ni Lord, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Tanong, ligtas po ba yun? Opo. Yes, Amen. ligtas. Binautismuhan po ba ang magnanakaw? Hindi. Hindi po. Hindi. Di ba? Kaya ang bautismo hindi ba siya ng ang kaligtasan hindi ba siya ng bautismo? Kundi ang kaligtasan gawa ng Diyos. Sa iba. Tama? Ginawa po siya ng ating Panginoon. Hindi dahil pagsunod mo. Ang pagsunod, bunga lang po yan, no? Ng kaligtasan at buhay na hanggan. Because we are saved by grace. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Ano pa po?
No? Madali na lang po tayo. Okay? Next, number 4. Shall be saved. Shall be saved. Anong saved na ito? No? Manampalataya ka ba para maligtas ka sa impyerno o maligtas ka doon sa kawalang pananampalataya sa Lord? Doon ka maligtas sa hardness of heart. Okay? Hindi ito kaligtasan doon sa langit. Ito tumutukoy sa kaligtasan doon sa mga apostol na sinasabihan ni Lord, na 11 apostol na meron doon hindi naniniwala sa Kanya. Nagkaroon ng hardness of heart. Kaya sabi ni Lord, malinaw po, shall be saved. Masisave sino? Ang mananampalataya. Saan sila masave? Sa mga maling aral, maling pamumuhay, hindi naniniwala sa Lord. Tama? Doon po sila masave. No? Hindi katulad ng mga ngaral ngayon, kaligtasan doon sa impyerno. Hindi ho. Kaligtasan ito sa temporal na buhay dito sa lupa. Tingnan nyo, pagka hindi ka susunod sa Lord, pagka hindi ka maglingkod sa Panginoon, okay? Ang tanong po ba, magkaroon din ng miserable ang buhay? Yes. Kaya nga tayo naglilingkod para masave tayo doon sa miserable buhay sa mundo. Tama? Kasi grabe ng mundo ngayon. No? Kailan tayo masave doon? Yun po ibig sabihin na save, sabi ng Panginoon. Okay? Kaya refers mainly to timely or practical salvation. Dito po yung practical na buhay natin. Kailan tayo maligtas po dito? No? Sa mga maling aral, maling pamumuhay, maling tao. Kaya po, pagka ang kasama natin tao na inilayo tayo sa Lord, at distansya na natin, delikado. Tama? Kasi baka tayo mawala sa paglilingkod po sa Lord. Okay? That is deliverance, that is saved from their unbelief and hardness of heart. Nababasa po natin yan kung basahin natin ang buong Mark chapter 16, mga kapatid. So that is timely salvation. Okay? Deliverance from ignorance of the gospel and error, deliverance from false doctrine, no? And of course, ang pangangaral, comfort and assurance, no? Para na magkaroon tayo ng comfort, ipangaral ang salita ng Diyos. Maniwala tayo sa Lord para magkaroon tayo ng assurance sa buhay natin. Fellowship and discipleship, blessing ni Lord. Okay? So, example po dito sa Acts chapter 2 verse 40. No, sabi ho dito ni Pedro, save yourselves from this untoward generation. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa mga likong lahing ito. Pag sinabi po, iligtas niyo sarili sa mga likong lahing ito, ibig sabihin, ialis mo ang sarili mo doon sa mga maling ginagawa ng mga tao. Yun pong ibig sabihin. Hindi yung kaligtasan sa langit. Hindi ho. Dito sa lupa. No, maligtas tayo. Ibig sabihin, para hindi tayo mapahamak dito sa lupa na ating ginagalawan. Kasi dito may kapahamakan din si Lord. This is temporal damnation. Meron po. Kung merong temporal salvation, merong temporal damnation. Okay? So, sabi ni Peter, save yourselves from this untoward generation. Kaya, hindi lahat ang word na save, salvation, tumutukoy doon sa langit. Kundi, tumutukoy din dito sa lupa, sa ating temporal na buhay o practical na buhay natin dito sa mundo. Kasi buhay pa tayo, kailangan tayo ma-save ni Lord. Tama? Kailangan tayo sumunod sa ating Panginoon. Kailangan po ang ating paggawa ng mga gawain po ng ating Panginoon. Now, Peter spoke of practical separation and deliverance, not eternal redemption by works. Okay? Hindi po yun. So malinaw, number 5, unbelief reveals condemnation already present. Totoo po yun. Ang tao na hindi mananampalataya, may tendency na magkaroon ng condemnation. Kapahamakan sa buhay. No? Kasi pag wala kang Diyos, sigurado yan na maliligaw ka. Sigurado po yan, maging miserable buhay mo. Minsan, ang desisyon mo minsan, magkapalpak-palpak po yan. Kasi nga po, hindi ka sumasampalataya sa Lord. Tama? Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Kaya malinaw pong sabi doon,
Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thy heart. Pag sinabing with all thy heart, buo ang tiwala dapat natin sa Lord. Huwag na tayo mag-iwan ng ilan pa, kundi 100% na ang ating pagtiwala dapat sa ating Panginoon. Kaya tayo naniniwala na itong ginagawa natin, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon. Na tayong lahat bilang anak ng Diyos ay maturuan ng mga aral para maging aware po tayo sa mundo pong ito na atin pong ginagalawan po, mga kapatid. Okay? No, now, Hebrews chapter 3 verse 12, panghuling talata po. Sabi po dito, pinapag-ingat po tayo ni Lord. Hebrews chapter 3 verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. No? Magsipag-ingat daw tayo, sabi ni Lord. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Tingnan nyo ha, mga kapatid na po yun. Ibig sabihin sa church na. Baka sakaling meron sa kaninuman sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. So ang tao pala pag walang pananampalataya, ang kanyang puso masama sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi dito? In departing from the living God. So malinaw po na naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ang tao pala na walang pananampalataya ay naghiwalay ang kanyang buhay sa buhay na Diyos. Tingnan niyo po. So kailangan sumampalataya tayo, maging sa bautismo ngayon, sumampalataya tayo sa Lord. Kaya ka nagpabautismo kasi sinunod mo ang utos ng ating Panginoon. Amen? Sinunod mo bilang ligtas, sinunod mo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. So malinaw po ang ating conclusion, mga kapatid. Eternal salvation is by the grace alone. Christ completely saved the elect of the Father before the foundation of the world at the cross. The Holy Spirit regenerates directly without human means. The gospel declares salvation already accomplished. Faith is evidence of regeneration. Baptism is obedience and discipleship. Gospel obedience brings timely blessings and deliverance. Tingnan nyo po, yung ating pagsunod, ang kaakibat, pagpapala ni Lord. Amen po? Okay? Ang ating pagsunod sa Lord, ang kaakibat ay pagpapala. So yun po ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? The gospel is glorious good news for God's people. It does not make them children of God, but reveals the salvation Christ already secured for them. No? Believers should hear the gospel joyfully. No? Believe the truth. Follow Christ in baptism. Walk faithfully in discipleship. All glory belongs to God alone. Mga kapatid, for eternal salvation through Jesus Christ, our Lord. Purihin po ang ating Panginoon.